At sa pagpapatuloy ng ating recap, habang nag-uusap ang dalawang binugbog sinabi ni Huan na gusto niya na makabawi kay Wong, pero hindi ito pinapayagan ni Sunjun dahil walang paraan para talunin nila ito, kahit pagsamahin pa ang lakas ng kanilang mga gang na tiyak na matatalo pa rin sila ni Wong. Subalit may plano si Huan at iginiit niya kay Sunjun na bumalik na sa bayan si Luo at nang marinig ni Sunjun ang pangalan na iyon siya ay natakot. Sinigawan niya si Huan dahil parang hatol na kamatayan na humingi ng tulong kay Luo para dito, pero hindi naman ganon katanga si Huan na gawin ito. Gayunpaman ay sapat siyang tanga para isipin na maaari niyang manipulahin si Luo para alisin si Wong para sa kanila. Pinapaalala niya kay Sunjun na ang dahilan kung bakit umalis si Luo sa bayan 2 taon na ang nakalilipas ay dahil nakipaglaban siya sa isang taong mas malakas sa kanya, isang lalaking tinatawag na Shikuchin. Hindi masyadong alam ni Sunjun tungkol kay Shiko pero naaalala niyang may kinalaman si Shiko kay Shen Yao. Si Shen Yao ay nag-aaral sa library nang biglang tumunog ang kanyang telepono at pagkasagot niya, binalaan siya ng lalaki sa kabilang linya na may paparating sa kanya. Bigla na lang ay napalibutan si Shen Yao ng 4 na lalaki na nakasuot ng suit at hindi ito mukhang magbibigay ng candy, kaya tumayo si Shino at tumakbo diretso sa pinto ngunit may ahente na humaharang sa kanyang daan kaya napilitan siyang tumakbo sa pasilyo. Sa huli ay nakakita siya ng isang closet kaya binuksan niya ang pinto at ikinandado ang sarili sa loob para makatakas sa mga ahente, pero ngayon ay wala na siyang mapuntahan at sinimulan ng mga ahente na subukang sirain ang pinto at si Shen Yao ay natakot. Pero nang mukhang wala ng pag-asa at iginiit ng lalaking tumawag na lumiko siya at sa likuran niya, may lumulutang na bola na dilaw na enerhiya at mula rito, may kamay na lumabas na susubok na kumapit sa kanya. Kaya ipinikit ni Shen Yao ang kanyang mga mata at hinintay ang hindi maiiwasan at nang masira ng mga ahente ang pinto, matagal nang nawala si Shen Yao at siya ay dinala ni Shiko at siya rin ang taong tumawag para magbabala sa kanya tungkol sa mga ahente. Sa kasalukuyan ay sinisikap niyang ilayo siya hanggat maaari mula sa kanila at ginamit niya ang bawat kilos na Parker sa libro, gayunpaman ay may lihim na sandata ang mga ahente para kontrahin ang Parker ni Shiko at ito ang baril. Binabaril si Shiko sa ere at siya ay halos hindi nasaktan pero hindi siya makakatakas mula sa mga ahente sa ganitong paraan. Kaya't ibinaba niya si Shen Yao at nagtayo ng hadlang para protektahan siya habang naghahanda siya para sa laban. Tumalon siya mula sa isang gilid at pagkalanding niya ay agad na sinuntok niya ang isa sa mga ahente na tiyak na nagpabango sa kanyang pangamoy. Lumapit ang isa pang ahente para umatake kaya sinuntok niya ito palayo. Habang nilalabanan din ang 2 pang ahente sa wakas ay nagawang mapabagsak ng isa sa kanila si Shiko, at ngayong hawak na nila siya ay kinaladkad siya ng ahente sa ere at pagkatapos ng maikling sagupaan sa kalagitnaan ng hangin, nagawa ng lalaki na ibagsak si Shiko sa isang gusali sa tulong ng kanyang 3 kasama. Pero nang mawala ang alikabok ay nakita na knockout ang 3 kasama niya at si Shiko naman ay ayos lang. Pero sigurado tayong mayroong kahit 10 inosenteng tao ang namatay sa gusaling iyon. May isa pang ahente na humaharap kay Shiko kaya't lumutang siya palabas ng gusali at hinubad ang kanyang coat dahil seryoso na ang laban. Pagod na ang ahente sa pag-aksaya ng oras kaya nagpasya siyang ibuhos na ang lahat ng kanyang lakas at kinuha ang isa pang gusali upang gamitin bilang projectile. Marahil ay nagnanais ang mga tao sa gusaling iyon na sana ay nagkasakit na lang sila ngayon. Ngunit wala silang magagawa habang hinahagis ng ahente ang gusali kay Shiko. Ngunit nang walang kahit anong pagsisikap ay sinalo ni Shiko ang gusali gamit ang kanyang kapangyarihan, binasag ito at ibinalik ang mga blok sa ahente. Sinubukan ng ahente na ipagtanggol ang sarili kaso pinisil lang ni Shiko lahat ng mga blok hanggang sa maganap ang isang malakas na pagsabog na nagpadala kina Shiko at sa ahente sa isang salamin na bersyon ng mundo. Naiinis si Shiko na nangyari ito dahil magdudulot ito ng maraming problema para sa kanya at kailangan pa niyang harapin muna ang ahente. Binunot ng ahente ang kanyang baril at itinutok ito kay Shiko at hindi sigurado kung ano ang inaasahan ng ahente na magagawa ng baril kung kailan kakasalo pa lang ni Shiko ng isang gusali, ngunit wala na itong halaga dahil hindi gumagana ang baril sa dimensyong ito at wala ng oras si Shiko. Nagsimulang pumalibot ang dilaw na enerhiya kay Shiko at habang ginagawa ito at itinulak nito ang ahente pabalik sa tubig, nagsimula nang mag-rewind ang oras at umaasa si Shiko na maaaring mag-iba ang mga pangyayari sa susunod na loop. Sa kalaunan ay bumalik sa normal ang lahat at nagising si Shen Yao pabalik sa kanyang desk sa library,
Wala siyang maalala sa mga nangyari at nakita niya ang isang batang siwang na nakatayo sa tabi niya at humihingi ng tulong dahil hindi niya maintindihan ang kanyang takdang aralin sa matematika. Sa kasalukuyan ay patuloy si Juan sa pag-uusap tungkol sa kanyang plano. May malaking alitan si Luo kay Shiko kaya't kung tama ang paglalaro nila ng kanilang mga baraha, baka mapilit nila si Wong na makipaglaban kay Luo sa pamamagitan ng paggamit kay Yao bilang bitag. Kinabukasan, dapat magkita sina Wang at Yao para sa isang date ngunit nahuli si Yao at nang subukan niyang tawagan ang kanyang telepono, hindi ito sumasagot at iniisip niya na kakaiba ito dahil hindi naman nag-i-ignore si Yao ng mga tawag niya, pero baka abala lang siya kaya nagpa siya siyang maghintay ng kaunti pa para sa kanyang pagdating. Gayunpaman, sa kalaunan ay narinig niya ang pag-uusap tungkol sa isang insidente na nangyari sa apartment complex kung saan nakatira si Yao at may masama na kutob si Wong tungkol dito. Kaya't nagmadali siyang tumakbo upang tingnan si Yao kaso sa kanyang pagkadismaya nang siya ay dumating, nakita niya na napapalibutan ng mga kotse ng pulisya ang lugar at umiiyak ang ina ni Yao dahil kinidnap si Yao. Sinabi ng mga pulis na iimbestigahan nila upang mahanap si Yao, pero hindi maghihintay si Wong para doon kaya kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito. Bigla niyang napansin si Sanjun na naglalakad sa kalapit na karamihan at alam niya na dapat may kinalaman ito sa nangyari. Makalipas ang ilang sandali ay sinukol ni Wong si Sanjun sa isang madilim na eskinita at hiningi ang paliwanag. Sa una ay sinubukan ni Sanjun na magkunwaring walang alam at umarte na parang wala siyang kaalam-alam, ngunit pagkatapos ay sinuntok ni Wong ang isang butas sa pader at binalaan si Sanjun na mangyayari rin iyon sa kanyang ulo kung hindi siya magsisimulang magsalita. Agad namang nagsimulang magsalaysay si Sanjun at isinalaysay kay Wang ang lahat tungkol sa planong binuo ni Juan. Samantala ay nagsisisi si Juan sa pagkakaroon ng mga selyulang utak na nag-iisip na magandang plano ito, nalaman na ni Luo na sinusubukan siyang gamitin ni Juan at ayaw niyang manipulahin. Pero sa kabila ng galit ni Luo kay Shiko at kung ang plano ni Juan ay makakahikayat kay Shiko na lumantad, maglalaro si Luo kasama ang plano ngunit hindi ito nangangahulugan na napatawad na niya si Juan. Sa kasalukuyan ay abala si Luo sa paglalaro ng golf gamit ang bibig ni Juan at si Shino naman ay nakatali sa sulok ng silid, siya'y takot na takot matapos makita ang ginawa ni Luo kay Juan. Kaya sinikap niyang iwasan ang makipag-eye contact pero lumapit si Luo sa kanya, binanggit niya na magtatanong siya ng ilang katanungan at mas mabuti na hindi siya magsinungaling, dahil hindi siya magdadalawang isip na baguhin ang kanyang mukha tulad ng ginawa niya kay Juan. Tinanong niya kung ano ang relasyon niya kay Shiko pero totoong hindi pa naririnig ni Yao ang pangalang iyon, hindi naniniwala si Lu dahil may mga tala sila na isinugal ni Shiko ang kanyang buhay laban sa mga hindi pangkaraniwang lalaki para lang iligtas siya, kaya imposible na hindi niya alam kung sino ito. Posible na iniligtas siya ni Shiko nang hindi ipinapakilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanya, kaya talagang hindi niya alam kung sino ito ngunit tiyak na kilala ni Shiko kung sino si Yao at mukhang malaki ang pagmalasakit niya sa kanya, kaya't kakaiba na hindi pa siya lumilitaw para iligtas siya kahit na siya ay kinidnap. At kahit na lumitaw si Shiko ay hindi sigurado ang butler na mananalo si Luo laban sa kanya gamit ang kasalukuyang puwersa niya. Iniisip ni Lu na nakakatawa ito dahil gumastos siya ng malaking halaga sa pag-upa ng mga propesyonal na mandirigma para sa kanyang paghihiganti. Pero kahit na ay hindi nila alam kung gaano kalakas si Shiko kaya't hindi sigurado ang butler na mananalo sila laban sa kanya at maaaring hindi matalino na pumatay o kahit manakit kay Yao hanggat wala silang plano para harapin si Shiko. Naintindihan ni Lu ang sinasabi kaya kumalma siya at pumayag na iwanan muna si Yao at lumabas ng silid. Samantala ay katatapos lang ni Sanjun sa pagpapaliwanag kung paano niya nakumbinsi si Luo na kidnapin si Yao dahil sa koneksyon nito kay Shikuchin. Hindi naintindihan ni Wang ang kahit ano rito kaya tinanong niya si Sanjun kung sino itong si Shiko at bakit naniniwala si Lu na magagamit niya si Yao para mahikayat ito. Pinaalalahanan ni Sanjun si Wong sa insidenteng nangyari kay Shen Yao ilang taon na ang nakalipas ng muntik na siyang makidnap. Ang pampublikong kwento ay isang hindi kilalang mabuting Samaritano ang nagligtas sa kanya, pero sa katotohanan ang lalaking iyon ay si Shiko. Mula noon ay maraming tao ang nagtangkang hanapin siya at isang madre ang nagtagumpay dahil hindi nag-iiwan ng bakas si Shiko, maliban isang beses nang lumitaw siya at binali ang dalawang daliri ni Lu at mula noong araw na iyon, si Luo ay naghangad na makita si Shiko upang makapaghiganti. Ginamit ito ni Hu sa kanyang kalamangan at binigyan si Luo ng ilang impormasyon upang kidnapin si Yao,
pero malinaw na laban sa plano si Sunjun mula pa sa simula kaya wala siyang kinalaman dito at nadinig na ni Wang ang sapat kaya handa na siyang iligtas si Yao, at dahil hindi naman kasali si Sunjun ay papayagan niya itong umalis. Sa huli ay dumating si Wang sa construction site kung saan itinatago si Yao at habang papalapit si Wang sa gusali, binalaan siya ng sistema na may 7 malalakas na martial artist sa loob. Napagtanto ni Wang na maaaring magdulot ito ng problema kaya't tinanong niya ang sistema kung tapos na ba ang pagproseso sa advanced na hiyas, ngunit aabutin pa ng 30 minuto para matapos ang pag-synthesize. Maaari sanang maghintay si Wang hanggang sa makuha niya ang kanyang power boost, ngunit hindi niya alam kung ligtas si Yao kaya't hindi siya makakapag-aksaya ng oras. Habang naglalakad siya patungo sa gusali at nakita siya ni Luo at ng kanyang koponan na kahit na hindi si Wang si Shiko, naisip ni Luo na magiging masaya na pahirapan siya kaya't inutusan niya ang kanyang mga martial artist na harapin siya, pero isa-isa lang nila siya maaaring labanan dahil hindi masaya kung sabay-sabay siyang sasalakayin. Naglakad si Wang papunta sa harapang gate at handa na niyang sirain ang kandado para makapasok, pero pinigilan siya ng isang martial artist na si Pablo at babala ni Pablo kay Wang na ang kandado ay pinalakas ng supernatural na barrier. Kung susubukan niyang buksan ito sa pamamagitan ng brute force siya ay makakaranas ng matinding backlash at mamamatay. Sa ganitong kaso ay sinabi ni Wang sa kanya na ibigay ang susi para sa kandado pero hindi ito magagawa ni Pablo, may utos siyang patayin ang sino mang magtatangkang umakyat at binibigyan niya si Wang ng pagkakataon na umatras at umuwi na lang, ngunit wala sa intensyon ni Wang na iwan si Yao. Kung susubukan siyang harangin ni Pablo at kailangan niyang talunin ito at ayon sa sistema, ang power level ni Pablo ay 52 samantalang ang power level ni Wang ay 50 lang kaya't malaki ang kanyang dehado. Inihagis ni Pablo ang unang suntok na mukhang nakamamatay kaso nakaiwas si Wang sa tamang oras at sumipa sa mukha ni Pablo. Subalit walang naidulot itong pinsala sa kanya at si Pablo ay mas malakas at mas matibay kaysa kay Wang, kahit na mas mabilis ng kaunti si Wang kaysa sa kanya at hindi siya makakapagbigay ng mapaminsalang suntok gamit ang kanyang mga kamao. Pero napagtanto ni Wang na ito ay isang kalye na laban. Kaya habang muling sumusugod sa kanya ang lalaki ay nag-teleport siya ng malapit na martilyo sa kanyang kamay at binasag ang bungo nito, habang si Pablo ay mukhang tuluyan ng natulog at kinuha ni Wang ang susi at nagpatuloy sa susunod na palapag. Habang tumatakbo siya sa hagdan ay binalaan siya ng sistema na ang susunod na mandirigma ay may power level na 75, ngunit hindi nag-atubili si Wang at sumugod sa silid at pagpasok niya, napagtanto niyang patay ang lahat ng ilaw kaya madilim ang kwarto. Ang martial artist sa palapag na ito na si Lee ay isang assassin na nagmamay-ari ng teknik na burahin ang kanyang presensya sa madilim na lugar, itinapon niya ang lahat ng kanyang stat points sa stealth kaya't madali niyang malalapitan at mapapatay si Wong bago pa niya malaman ang nangyayari. Iyon sana ang mangyayari kung wala si Wong na spatial awareness at alam ni Wong kung nasaan si Lee. Kaya't habang sinusubukan siyang atakihin ni Lee mula sa likuran ay kinuha ni Wong ang bat mula sa kanyang inventaryo at hinahampas si Lee sa maselang bahagi ng katawan. Dalawang martial artist sa itaas na palapag ang nanunood habang umaakyat si Wang sa mga palapag at nagulat sila na madali niyang natalo ang mga ito, ngunit ang susunod niyang kalaban ay si Beowulf at hindi inaakala ng lalaki na may pagkakataon si Wang at hula niya na ilang segundo lang ang kailangan para durugan siya ni Beowulf. Kaso kung sa pamamagitan ng himala ay magtagumpay si Wong na talunin siya at kailangan niyang harapin ang mga ito, partikular na nasa sabik ang babae at sa wakas ay nakarating si Wong sa susunod na palapag at naroon si Beowulf na naghihintay sa kanya na nakatalikod. Malapit na sana siyang magbigay ng talumpati tungkol sa kahangahangang pag-abot ni Wong sa ganito kalayo, kaso iniskip ni Wong ang cutscenes at sinubukan agad na hampasin siya ng bat. Subalit ay nahuli ito ni Beowulf at ibinagsak si Wong sa sahig at ang isang bagsak na iyon ay nagpalabas ng hangin mula sa sistema ni Wong. Alam niya na wala siyang pagkakataon laban kay Beowulf sa kanyang kasalukuyang kalagayan, pero sa kabutihang palad ay ipinaalam ng sistema na halos tapos na ang proseso ng advanced na hiyas, kailangan lang niyang mabuhay ng 1 minuto para makuha niya ang kanyang stat boost. Oo, magiging mas mahirap ito kaysa sa inakala niya dahil kasalukuyang naglalabas ng mga combo si Bowl kay Huan at wala siyang magawa tungkol dito. Sinubukan ni Wong na masipa si Beowulf ngunit isang pagkakamali ang lumapit sa kanya dahil nahuli ni Beowulf ang binti ni Wong, binali ang kanyang braso at saka siya sinuntok ng diretso sa isang haligi.
Maaaring patay na sana si Wong ngayon ngunit lumipas na ang 1 minuto kaya nagsimula ang sistema na isama ang kapangyarihan ng advanced na hiyas, pinagaling nito ang katawan ni Wong at tinataasan ang lahat ng kanyang stats kaya handa na siyang ipagpatuloy ang laban. Kaso ngayong pagkakataon ay pumabor sa kanya ang laban at ngayong nakatayo na muli si Wang, handa na si Beowulf para sa isa pang round ng labanan pero sa isang suntok lang ay pinadala ni Wang si Beowulf na lumipad sa kabuuan ng silid. Ang suntok na iyon ay nagdulot ng pagdududa kay Beowulf sa lahat ng kanyang pinagtrabahuhan. Dahil hindi siya makapaniwala na ang isang C-level na mandirigma tulad niya ay matatalo ng isang random na bata, ngunit ang random na batang iyon ay tumama sa kanya ng isang black flash at tinulak siya sa dingding. Pinapanood ni Luo ang buong pangyayari sa mga kamera at siya ay nagngingit-ngit sa galit dahil ang mga sinanay niyang martial artist ay natatalo sa isang batang hindi pa niya naririnig. Marahil ay mas mabuti pang pinagsabihan na lang nila si Wang kaso tiniyak sa kanya ng butler na ang susunod na 2 martial artist ay tiyak na tatalo sa kanya, sila ay mula sa Million Martial Arts Alliance at ligtas na sabihing sila ay tunay na mga profesional at ang Million Stones ay puwersang dapat pagtuunan ng pansin. Ang babae ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanya at mula nang dumating siya ay nagsusuot siya ng restriction bracelet para limitahan ang kanyang mga kapangyarihan. At kung alisin niya ito ay walang makakapagsabi kung gaano karami na pinsala ang kanyang magagawa. Ngayon ay umaakyat si Wong sa hagdan para makarating sa susunod na palapag ngunit binalaan siya ng sistema na tumataas ang rate ng kanyang puso at nakakaranas siya ng matinding psychological stress. Alam ito ni Wang at siya ay stress dahil ramdam niya ang nakakatakot na aura mula sa mga tao sa susunod na palapag, ngunit kahit ano paman ay kailangan niyang magpatuloy para mailigtas si Yao. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.